Hack Story presents. 100,000 piso! Kunin mo na yan at layuan mo ang asawa ko, Tina. Napakakapal na mukha mong pumatol sa lalaking pag-aari na ng iba. Thank you, Ate Caridad. Matagal ko nang hinihintay na dumating ang araw na ito. Ang maofera ng pera para iwan si June. Hampas lupa ka? Kung hindi dahil sa pera ko, hindi ka papatulan ni John. Akin lang si John. Akin lang siya. Akin lang ang asawa ko. Oo naman, Ate Caridad. Kaya ko lang naman siya inakit para sa araw na ito. Alam ko naman na marami kang pera mula doon sa paluwagan. No worries. Hindi ko naman to sasabihin sa iba. Hindi na rin ako makikipagkita kay June. Ibang lalaki naman ang aakitin ko. Sana, oferan din ako ng asawa nila ng pera na kagaya mo. Thank you ulit, ha? Napakawalang hiya mo. Wala kang moralidad. Wala kang kahihiyan. Ikaw naman. Alam ko naman yun. Hindi mo naman yun kailangan ipagsigawan. Ganun talaga. Kailangan kumita. Korap ang gobyerno. Mahal ang bilihin. Wala ka talagang maasahan kundi sarili mo. Thank you ulit, ha? Aalis na ako. Naiwang nakatutok ang baril ng galit sa dibdib ni Caridad habang papalayo si Tina. Bit-bit ang perang hindi naman sa kanya. 100,000 piso mula sa paluwagan ng mga kawawang ina ang itinapon niya sa kabit ng kanyang asawa. Pero tanging lason at panunumbat lang ang ibinalik sa kanya. Paano kaya niya ito ibabalik sa mga miyembro ng paluwagan? Magandang araw sa inyo mga kahak. Isa na namang kwentong inihahandog namin sa inyo ngayong araw na ito. Isang kwento ng matinding kataksilan, gahaman sa pera, at ang bangis ng mga inang na-scam. Simulan na natin ang kwentuhan. 50 taong gulang na si Caridad. Sa unang tingin, akala mo'y reyna siya ng karangyaan sa kanilang neighborhood. Laging bago ang gupit ng buhok. Kumikinang ang mga gintong alahas sa braso at siya ang pinagkakatiwalaang bunsod o organizer ng 1,000,000 pisong paluwagan. Hawak niyang tiwala ng mga ordinaryong ina sa komunidad. Ngunit sa likod ng marangyang buhay na ito, may isang napakahapdi na permanenteng sumpa na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Si Caridad ay baog. Sa mundong kinalakan niya, ang babaeng walang anak ay tinitingnan bilang basura at hindi kapaki-pakinabang, habang ang ibang mga ina ay abala sa pagkayod para sa tuwisyon at pampagamot ng mga anak. Si Caridad nakakulong sa isang malaking bahay na binalot ng nakabibinging katahimikan. Kaya naman ibinuhos niyang buong buhay at pagkatao niya sa asawang si June. Si June ang kanyang mundo at si June din ang naging mitsa ng kanyang tuluyang pagkabaliw. Isang gabi, habang bitbit ni Caridad ang itim na bag na naglalaman ng 1,000,000 pisong paluwagan ng mga miyembro, narinig niya ang loudspeaker ng telepono ni June sa banyo. Kausap nito si Tina sa kabilang linya at halatang gulat na gulat at natataranta ang kanyang asawa sa desisyon ng kabit nito. Ano? Iiwan mo ako, Tina? Bakit? Akala ko ba mahal mo ako? Huwag mo namang gawin sa akin to, baby ko. Ayoko na, June. Pagod na akong maging pira-piraso sa buhay mo. Maghiwalay na tayo. Tina, pakinggan mo ako. Wala akong pakialam kay Caridad. Kasama ko lang naman siya dahil sa pera niya at dahil pinapakain niya ako. Pero alam mo namang ikaw ang buhay ko. Tuyot at baog ang babaeng yan. Wala akong kinabukasan sa kanya kaya huwag mo akong iwan. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin niya ako binibigyan ng anak eh. Paano na ako makakaanak niyan? Doon nagdilim ang paningin ni Caridad dahil sa katotohanang hindi niya mababago ang kanyang sinapupunan na ginagawa pang katatawanan at dahilan ng kanyang asawa para makagawa sa ibang babae. Nagdulot ito ng isang halang na desisyon
gagamitin niya ang pera ng ibang tao para manipulahin ang tadhana. Hoy, Suki! Halina kayo! Sariwang kangkong at ampalaya! 10 piso lang isang tali! Pili na kayo! Bagong hango lang yan galing sa Divisoria kaninang 2:00 ng madaling araw! Grace, pwedeng pabili ng kalahating kilong kamates. Pero bawas-bawasan mo naman ang sungit mo ngayon. Parang laging sasabog ang bulkang mayon dyan sa mukha mo eh. Aba, kung ikaw ba naman natulog lang ng 2 oras dahil kailangan mong magbanyera ng mga gulay, ewan ko na lang kung makakangiti ka pa. O heto na ho ang kamatis nyo. Dinagdagan ko na ng 1 pirasong sili para naman ganahan kayo sa pagluluto. Ganito ang buhay ni Grace araw-araw. Sa edad na 45 taon, ang kanyang mukha ay may mga linya na ng lapis na kapaguran at ang kanyang mga palad ay magagaspang. May mga sugat mula sa paghawak ng kutsilyo at ang kamay ay laging amoy bawang o luya. Siya ay isang single mother ng 2 anak. Ang kanyang asawa ay matagal nang sumama sa ibang babae noong ipinagbubuntis pa lamang niya ang kanyang bunsong anak. Imbis na umiyak at magmukmok, binuhat ni Grace ang kanyang sariling krus. Pumasok siya sa palengke bilang tagalatag ng sako hanggang sa unti-unti sa pamamagitan ng purong sipag at diskarte. Nakaupa siya ng sarili niyang maliit na pwesto ng mga gulay. Para kay Grace, ang bawat sentimo na pumapasok sa kanyang belt bag ay may nakalaang destinasyon. Walang luho, walang bagong bibilhing damit para sa sarili. Ang kanyang tsinelas ay pudpud na. Ngunit ang kanyang pangarap para sa kanyang panganay na si Jenny ay kasing taas ng langit. Si Jenny ay isang matalinong bata. Noong lumabas ang resulta ng entrance exam sa isang prestihiyosong nursing school sa Maynila, halos maglupasay sa tuwa si Grace sa gitna ng palengke habang hawak ang resulta. Nakapasa ang kanyang anak. Pero kasabay ng tuwa ay ang dambuhalang takot. Ang tuition fee at laboratory fees para sa unang semestre ay nagkakahalaga ng 50,000 piso. Malaking pera para sa isang nagtitinda ng gulay na umaasa lamang sa barya-baryang kita bawat kilo. Dito pumasok sa buhay niya si Caridad. Isang hapon, habang nag-aayos ng paninda si Grace, lumapit sa kanya si Caridad. Ang bango-bango nito, amoy mamahaling pabango na hindi mo aakalaing papasok sa mabahong iskinita ng palengke. Kumikinang ang mga gintong bracelet nito habang pumipili ng paborito niyang repolyo. Nako, Maring Grace, balita ko nakapasa raw si Jenny sa nursing. Naku, napakahusay naman talaga ng batang yan. Pero balita ko rin, medyo mabigat ang tuition ngayon na. Baka kapusin ang benta mo sa gulay. Sinabi mo pa, Maring Caridad. Ang totoo niyan, sumasakit ang ulo ko kung saan ko kukunin ang 50,000 bago magpasukan sa susunod na buwan. Ayoko namang madismaya ang anak ko. Unang hakbang niya to para makaalis kami sa kahirapan. Nako, Mare, huwag ka mag-alala. May solusyon ako dyan. Alam mo naman ang palawagan ko, hindi ba? 1,000,000 piso ang kabuang pot ngayon dahil marami tayong miyembrong negosyante at mga OFW. Kung papasok ka ngayon, gagawin kong pang 5 slot mo para sakto sa pasukan ni Jenny. Makukuha mo agad ang 60,000 piso. Maghuhulog ka lang kada linggo. Kesa naman umutang ka sa 5-6 na patubuan. Dito sa palawagan ko, may interes pa. Totoo ba? Paano naman kikita yung hulog ko? Alam mo naman yung kuya ko, hindi ba? Abay, napakatalino nun. Kaya nga nakapagpatayo ng maraming negosyo. Gagamitin niya ang pera mo sa crypto. Alam mo ba yung crypto? Hindi ko alam yan, Mari. Ano namang meron dyan sa crypto? Ay, basta yun na yun. Mahirap kasing ipaliwanag kapag wala ka namang ideya. Basta, i-invest mo ang pera mo sa stock market. Tapos, ang kuya ko nang bahala ron. Ganun ba? Mukha namang maganda nga yan.
Hindi nagkaroon ni katiting na pagdududa si Grace kay Caridad dahil si Caridad ay respetado sa kanilang lugar at matalik na kaibigan pa ng mga tauhan ng barangay. Kaya hindi sumagi sa isip niya na itatakbo ng kumare ang kanyang pera. Para kay Grace, ang alok ni Caridad ay parang isang hulog ng langit. Hindi niya na kailangang umutang ng may mataas na interes. Naisip niya, kaya naman niyang gawa ng paraan ang 2,000 piso kada linggo basta't titipirin lang niya ang kanilang pagkain at mas agahan pa ang gising para mas marami ang maibentang gulay. Mula noon, mas lalong naging parang robot ang buhay ni Grace. Gigising siya ng 2:00 ng madaling araw, sasakay ng jeep patungong pagsaka ng gulay, makikipag-unahan at makikipag-away sa mga kargador para makuha ang pinakamagandang kalidad ng paninda at magtitinda naman hanggang gabi. Minsan, kapag sumasakit ang kanyang bewang dahil sa buong araw na pagtayo, iniisip na lamang niya ang larawan ng kanyang anak na nakasuot ng puting uniforme ng nurse. Yun ang kanyang lakas. Tuwing linggo ng hapon, tapat na tapat si Grace sa pagpunta sa magandang bahay ni Caridad para iabot ang kanyang 2,000 pisong hulog. Kitang-kita niya kung paano mamuhay si Caridad. May aircon ng sala, laging may masasarap na pagkain sa lamesa at laging nakangiti habang isinusulat ang pangalan ni Grace sa kanyang notebook bilang patunay ng kanyang tiwala. Maring Caridad, heto na yung hulog ko para sa pang-4 na linggo. Sigurado ka ba na sa susunod na linggo ako nang makakakuha ng pot? Malapit na kasi ang deadline ng enrollment ni Jenny. Natatakot ako na baka maunahan sa slot sa school. Nako, Maring Grace, magtiwala ka sa akin. Kailan ba ako nanloko ng mga kapitbahay natin? O nakita mo naman yung kotse sa labas, hindi ba? At ang asawa kong si John, abay disente yan. Hindi ko sisirain ang pangalan ko para lamang sa pera. Ihanda mo ng enrollment form ni Jenny dahil sa Lunes na Lunes, hawak mo ng 60,000 piso mo. Umuwi si Grace ng gabing yun na magaan ang loob. Pagdating niya sa kanilang maliit at tagpi-tagping bahay, makikita niya si Jenny na nag-aaral sa ilalim ng bumbilya habang nag-aalaga sa kanyang bunsong kapatid. Pasensya na po kayo ha. Ang dami ko pong kailangan biling libro para sa nursing. Kung nahihirapan po kayo, pwede naman po akong mag-working student muna. O kaya, sa susunod na taon na lang ako mag-aaral. Ano ka ba, Jenny? Huwag mong isipin yan. Huwag mong isipin yan. Hanggat kaya kong humawak ng kutsilyo at magbuhat ng banyera ng gulay, mag-aaral ka. Sa Lunes, makukuha ko ng pera sa paluwagan ni Aling Caridad. Diretso tayo sa school mo para makapag-enroll ka na. Ang isipin mo na lang kung papaano ka magiging pinakamagaling na nurse. Punong-puno ng pag-asa ang puso ng mag-ina. Para kay Grace, ang bawat patak ng pawis niya sa palengke ay may katumbas na tagumpay. Tiwala siya sa tulong ng paluwagan ni Caridad. Maitatawid niya ang pangarap ng kanyang anak dahil para sa isang ina, walang mahirap na trabaho basta't para sa kinabukasan ng iyong dugo at laman. Sa kapitbahay ni Grace, nakatira si Cheng. Diyos ko naman anak, dahan-dahan naman sa paghinga. Bugahan mo lang yan. Malapit nang matapos ang gamutan mo. Sandali lang ha. Kukuha muna si mama ng malinis na pamuna sa likod mo. Ginawa nga ito ni Cheng at pagkatapos tinawagan niya ang kanyang asawa. Hello, Nelson. Oo, Ching. Kumusta naman kayo dyan? Heto okay naman. Ang hina ng signal mo dyan sa Saudi. Nasaan na ba ang padala mo ngayong buwan? Hospital na naman ang anak mo. Kulang na naman ang hawak ko. Ching, intindin mo naman ako. Nadili ang sahod namin dito sa construction dahil may problema ang kumpanya. Ginagawa ko naman ang lahat dito eh. Huwag mo muna akong kulitin ngayon. Ganito ang laging eksena ng buhay ni Cheng. Sa edad na 35 taon,
tila pasan niyang daigdig bilang asawa ng isang OFW. Ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Kenken ay may malalang chronic asthma. Halos linggo-linggo kung atakihin ito ng sakit, lalo na kapag nagbabago ang panahon. Habang ang ibang asawa ng mga OFW ay nakakapag-shopping at nakakapagpaganda, si Cheng sunog ang kilay sa pagbabantay sa kanyang anak at laging bitbit ang kanyang mukhang basahang pitaka na laman ay mga reseta ng gamot at mga bills ng kuryente. Ang padala ng kanyang asawang si Nelson mula sa Saudi ay parang dumadaan lamang sa kanyang palad. Pagkakuha sa remittance center, diretso agad sa butika, sa bayad sa upa ng bahay at sa gatas ng bata. Wala nang natitira. Isang kahig isang tuka ang buhay nila sa kabila ng pagkakaroon ng trabaho ng asawa sa abroad. Natatakot si Cheng na isang araw biglang lumala ang sakit ni Kenken at tuluyan siyang walang madukot sa kanyang bulsa. Kailangan niya ng emergency fund. Kailangan niya ng perang mabilis at ligtas na mahuhugot kapag itinakbo ang anak niya sa ospital. Dito na pumasok ang alok ng kanyang kapitbahay na si Caridad. Isang umaga habang nagpapakulo ng tubig si Cheng para sa usok ng kanyang anak, dumaan si Caridad sa tapat ng kanilang gate. Nakashort ito ng mamahalin at hawak ang kanyang signature na itim na bag. Cheng, kumusta naman ang bata? Narinig ko na naman yung umubo kagabi hanggang madaling araw. Mahirap ang walang nakatagong pera para sa ganyang mga emergency. Sinabi mo pa, Aling Caridad. Kung alam mo lang, gabi-gabi akong hindi nakakatulog sa pag-aalala. Kapag lumala ang asthma niya, hindi ko na alam kung kanino ko lalapit para mangutang. Ang padala naman ni Nelson, lagi namang bitin. Nako, alam mo Cheng, tamang-tama. May isang slot pang natitira dito sa paluwagan ko. 50,000 piso ang pat na makukuha mo sa pang-6 na buwan. Maghuhulog ka lang sa akin ng 2,000 piso kada linggo. O isipin mo, parang nagtatabi ka lang ng pera para sa anak mo. Pero ang maganda rito, bulkang malaki ang makukuha mo kapag turn mo na. Walang kaltas, abay may interest pa yun. Para kay Cheng, ang paluwagan ni Caridad ang kanyang naging sandalan at pag-asa. Naisip niya na kung titipirin niya ang sarili niyang mga pangangailangan at hindi muna bibili ng mga bagong gamit, mairaraos niya ang 2,000 linggo-linggo mula sa padala ni Nelson. Yon ang kanyang sikretong ipon para sa kalusugan ng kanyang anak. Tuwing katapusan ng buwan, bit-bit ang kanyang notebook. Pumupunta si Cheng sa marangyang bahay ni Caridad para iabot ang kanyang hulog. Nakikita niyang tiwala ng ibang mga kapitbahay kay Caridad, kaya naman kampante ang kanyang loob. Buong-buo ang kanyang pag-asa na kapag dumating ang kanyang buwan, magkakaroon siya ng sapat na perang magliligtas sa kanyang anak mula sa takot sa sakit nito. Yes, ma'am. I already sent the quarterly report to your inbox. Makakaasa po kayo na maaabot ng team natin ang target para sa buwan ito. Thank you, ma'am. Diyos ko, paano ko sasabihin sa bangko na wala pa akong pambayad sa buwan na ito? Isang buwan na lang, ireremata na ang bahay namin. Good day, Miss Alicia. We're calling from the Bank Assessment Department. Your housing loan is now 3 months overdue. If no payment is posted by Friday, we will be forced to issue a final foreclosure notice for your property. Ganitong nakatagong bangungot sa buhay ni Alicia. Sa edad na 38 taon, siya ang definisyon ng isang corporate mom. Laging planchadong suot na blazer, nakatakong, mabango at mukhang matagumpay bilang isang supervisor sa isang malaking kumpanya sa BGC. Sa labas, mukhang perpekto ang buhay ng kanyang pamilya. Nakatira sila sa isang magandang 2 palapag na bahay sa neighborhood at may kotseng nakaparata sa garahe. Ngunit ang hindi alam ng kanyang mga katrabaho at kapitbahay, ang buhay ni Alicia ay isang marupok na baraha na malapit nang kumuho.
Ang kanyang asawa na si Raymond ay isang call center agent na biglang natanggal sa trabaho. 6 na buwan na ang nakalilipas dahil sa malawakang tanggalan. Mula noon, si Alicia nang sumasalo sa lahat ng mga bayarin para sa kanilang 3 anak. Masyadong mataas ang pride ni Alicia para aminin sa mundo na sila ay naghihirap. Ayaw niyang mabalitaan ng mga tsismosong kapitbahay na wala na silang pambili ng grocery o napuputulan na sila ng kuryente. Kaya naman dumaan siya sa pangungutang sa mga credit card para lamang mapanatili ang kanilang marangyang imahe. Hanggang sa ang mga utang ay pumatong-patong na at ngayon ay ang mismong bahay na tinitirhan ng kanyang pamilya ang nakataya. Kailangan niya ng malaking halaga ng pera, isang mabilis na lunas para mabayaran ang 3 buwang backlog sa bangko bago sila tuluyang palayasin sa lansangan. Dito pumasok ang kanyang mapanuring kapitbahay na si Caridad. Isang gabi, habang nagdidilig ng halaman si Alicia sa labas ng kanyang gate para magpanggap na relax ng buhay, lumapit si Caridad na may suot ng mga gintong kwintas. Alicia, napansin ko, medyo madalang nang umalis yung kotse nyo ngayon na. At si Raymond, parang laging nasa loob ng bahay. Problema ba sa opisina? Naku, Aling Caridad, wala naman po. Nag-work from home lang muna si Raymond ngayon para mas matutukan ng mga bata at saka mas nakakatipid kasi sa gas. Mabuti naman. Pero alam mo Alicia, baka gusto mo namang sumali sa paluwagan ko. Alam ko matalino ka sa pera dahil supervisor ka sa BGC. May malaking slot ako na magre-release ng 300,000 piso sa susunod na buwan. Eksakto to kung may pinaplanong renovation o di kaya naman investment ang pamilya mo. 5,000 piso lang ang hulog kada linggo. Kesa naman matulog ang pera mo sa bangko na walang tubo. Dito, siguradong may balik. Sure po, Aling Caridad? 300,000 na next month? Oo, basta tuloy-tuloy ang hulog mo dito sa paluwagan. Kahit tapos mo nang makuha ang pera mo. Para kay Alicia, ang alok ni Caridad ay isang huling natitirang salbabida ng kanyang pamilya. Ang 300,000 piso ay sapat na sapat para mabayaran ang utang sa housing loan at makahinga sila ng ilang buwan habang naghahanap ng bagong trabaho si Raymond. Dahil kilala si Caridad na mayaman at mapagkakatiwalaan sa neighborhood, hindi nag-atubili si Alicia. Ginamit niyang kanyang huling natitirang cash at ang kanyang bonus para pumasok sa paluwagan. Tuwing sasapit ang takdang araw, palihim na pumupunta si Alicia sa bahay ni Caridad para iabot ang kanyang 5,000 piso kada linggo. Umaasa na sa susunod na buwan ay matatapos na rin ang kanyang pagpapanggap at maisasalba niya ang bubong na nagpuprotekta sa kanyang mga anak. 3 magkakaibang ina, 3 mabibigat na pasanin, ngunit iisa ang pinaglalaanan ng kanilang pag-asa, ang paluwagan ni Caridad. Si Grace na sumusuka ng dugo sa palengke para sa tuition ng kanyang anak. Si Cheng na pilit na pinagkakasya ang biting remittance para sa gamot ng anak na may asma. At si Alicia na nagpapakasubsob sa opisina upang maisalba ang kanilang bahay mula sa rimata ng bangko. Linggo-linggo silang nagtitiwala, nagtitiis at naghuhulog ng pera ang pinagpuyatan. Hindi nila alam sa kanilang mga pangarap para sa pamilya ay nakasalalay na pala sa isang marupok na sinulid na unti-unti nang pinuputol ng katusuhan ni Caridad. Maaga pa lamang ay umuusok ng bango ng sinangag at pritong tuyo sa maliit na kusina ni Grace. Ikinakalat niyang natitirang konting mantika sa kawali habang abalang kanyang kamay sa pag-aayos ng lamesa. Ito ang kanyang nakasanayan bago ipagpatuloy ang mahabang bakbakan sa palengke. Ang ihanda ang almusal ng kanyang panganay na anak na si Jenny. Pumasok si Jenny sa kusina habang bitbit ang kanyang mga papeles para sa enrollment sa nursing school.
Baka sa mukha ng dilaga ang excitement, pero may konting kaba sa kanyang mga mata. Naupo ito sa harap ng lamesa habang pinapanood ang kanyang ina. Ma, magandang umaga po. Itatanong ko lang po sana, ano po, meron na po ba tayong pambayad sa tuition ngayon? Ngayong araw na po kasi ang huling deadline ng enrollment sa Maynila. Oo naman anak, huwag mo nang isipin yan. Kainin mo muna tong almusal mo. Mamayang 8:00, maglalakad tayo papunta sa bahay ni Aling Caridad. Ngayon ang takdang payout ko sa paluwagan. Makukuha na natin ang 60,000 piso para sa pangarap mo. Tiningnan ni Jenny ang enrollment form na hawak niya bago muling tumingin sa kanyang ina na may pagkaalinlangan. Ma, sigurado po ba kayo dyan? Ibig ko pong sabihin, legit po ba talaga yung paluwagan na sinasalihan ninyo? Wala po kasing pinangahawakan kontrata o resibo dyan, di ba? Nakakobra na po ba kayo dyan? Napatigil si Grace sa pagpupunas ng lamesa. Tumingin siya kay Jenny at pumuntong hininga. Ang totoo niyan anak, hindi pa ako nakakakubra dito kahit na kailan. Ngayon pa lang ang unang beses kung sakali. Po? Hindi pa pala kayo nakakobra pero ipinagkatiwala niyo rin ang buong ipon natin para sa pag-aaral ko? Ma, paano kung biglang magka-problema? Ano ka ba Jenny? Huwag kang mag-isip ng masama. Marami na tayong kapitbahay na nakakubra doon. At nakabili pa ng mga bagong gamit sa bahay. O si Aling Marta, nagtitinda din yan sa palengke. Nakakuha noong nakaraang buwan. Si Aling Ising na kapitbahay natin. Naka-payout na rin kay Caridad. Kilalang kilala si Caridad sa neighborhood at mayaman ang kapatid niya. Kaya wala tayong dapat na ikatakot. Ihanda mo na yung mga papeles mo pagkatapos mong kumain. Dahil mamaya, diretso na tayo sa eskwelahan mo. Napanatag naman ang loob ni Jenny sa sinabi ng kanyang ina. Itinabi na nito ang kanyang mga papeles at nagsimula ng kumain ng almusal habang si Grace naman pilit na nilalabanan ng biglang kabog sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang kanyang belt bag na naglalaman ng mga listahan ng kanyang mga hulog. Umaasa na sa loob ng ilang oras, ang lahat ng dugo at pawis niya sa palengke ay tuluyan na ring magbubunga. Mabilis na tinapos ng mag-ina ang kanilang almusal. Suot ang kanyang nag-iisang disenteng blusa. Hinawakan ni Grace ang kamay ni Jenny habang naglalakad sila patungo sa marangyang bahay ni Aling Caridad. Bitbit ni Jenny ang kanyang brown envelope na naglalaman ng kanyang kinabukasan. Punong-puno ng pag-asa ang kanilang mga puso. Sa isip ni Grace, sa wakas, matatapos na rin ang mga gabing hindi siya nakakatulog sa pag-iisip kung paano maitatawid ang pag-aaral ng kanyang anak. Ngunit pagdating nila sa tapat ng malaking bahay ni Caridad, biglang tumikil ang mundo ni Grace. Ang dambuhalang bakal na gate ay nakasara. Isang malaking kinakalawang na padlock ang nakakabit dito. Kahit ang mamahaling kotse na madalas ay nakaparada sa garahe, ngayon ay wala na. Pilit na hinawakan ni Grace ang rehas na gate at yumanig ito sa lakas ng kanyang pag-alog. Maring Caridad! Tao po! Mare! Nandito na kami ni Jenny! Sumigaw pa siya ng ilang beses. Kumalat ang kanyang boses sa tahimik na neighborhood. Pero tanging taho lamang ng aso ng mga kapitbahay ang sumasagot sa kanya. Walang sumisilip sa bintana. Walang lumalabas sa pinto. Ma, baka naman po umalis lang sandali. O may binili sa labas. O kaya baka po natutulog pa. Baka nga anak, baka may emergency lang na pinuntahan o maagang namili. Teka, matawagan nga. Tinawagan nga niya si Aling Caridad sa phone nito pero hindi siya nito sinasagot. Hindi sumasagot anak. Ma, paano kung tumakas na siya? Hindi yan. Masyado ka talagang neka. Ang mabuti pa, umuwi na lang muna tayo. Hanggang anong oras ba pwedeng mag-enroll? 5:00 ng hapon, ma. Hintayin natin hanggang mag-3:00. Tapos pagkakuha natin ng pera, alis na tayo kaagad. Pero ma, what if lang naman? What if wala na talaga yung Ay pera? naku, walang what if, Jenny.
Lumipas ang mga oras. Pumatak ang alas 12, alas 2, hanggang sa sumapit ang alas 3 ng hapon. Ang opisyal na pagsasara ng enrollment sa nursing school. Buong maghapong nakaupo si Grace sa kanilang maliit na sala. Pabalik-balik ang tingin sa pintuan habang si Jenny naman tahimik na nakatitig sa kanyang mga papeles na nasa lamesa. Nangilid ang mga luha sa mata ng tilaga dahil alam niyang lumipas na ang huling pagkakataon para makahabol sa semestreng ito. Nangihinayang, nasasaktan at may dambuhalang bigat sa dibdib ang mag-ina habang lumalalim ang gabi. Hindi pa rin pumapasok sa isip ni Grace na na-scam na siya. Ang tanging nasa puso niya ay ang matinding panghihinayang na hindi sila nakapag-enroll ng araw na yun dahil lamang sa hindi niya natagpuan si Caridad. Kinabukasan, hindi na naman nakatiis si Grace. Alas 7 pa lamang ng umaga, muli niyang binalikan ang bahay ni Caridad upang tingnan kung naroroon pa ba ito. Pero nanlumo siya nang datan niya ang parehong sitwasyon. Nakakadena pa rin ang gate, madilim ang loob at nakakabit pa rin ang dambuhalang padlock sa gate. Nangihina at bagsak ang balikat na tumalikod si Grace. Habang naglalakad sa kanilang neighborhood patungo sa palengke, napansin niya ang kanyang mga kapitbahay na sina Cheng at Alicia na nakatayo sa may tabing daan at nagkukwentuhan. Kampanteng-kampante ang dalawa at masayang nagchichikahan. Walang kaalam-alam sa nangyayari kay Caridad. Hawak lamang ni Cheng ang kanyang cellphone habang si Alicia naman formal ang suot na blazer para sa trabaho. Dahil magkakakilala naman sila bilang magkakapitbahay, mabilis silang nilapitan ni Grace upang magpakasakali. Mga kumare, magandang umaga. Itatanong ko lang sana kung nakita niyo ba si Aling Caridad ngayon. Kahapon o di kaya naman nung isang araw. Galing kasi ako sa bahay niya, kaso sarado pa rin hanggang ngayon. Napatigil sa pagtatawanan sina Cheng at Alicia. Tumingin sila kay Grace nang nagtataka dahil bakas ang matinding stress sa mukha nito. Umiling si Cheng habang nakangiti pa. Nako, Ate Grace, hindi ko pa siya nakikita ngayon eh. Kanina ko pa siya tinatawagan para magpasabi na pupunta ako mamaya. Ngayon daw kasi ang payout ko sa kanya, kaya nga excited na ako eh. Ako rin, Ate Grace, hinahanap ko siya. Sabi niya sa akin magkikita kami ngayong umaga bago ako pumunta sa trabaho dahil may kukunin akong malaking pot. Bakit mo ba siya tinatanong? May kailangan ka ba sa kanya? Doon na tuluyang lumakas ang kabog ng dibdib ni Grace. Napalunok siya at naramdaman ng biglang pangangatog ng kanyang tuhod habang nakatingin sa dalawa niyang kapitbahay na wala pa rin kamalay-malay. Ano? Ngayon ang payout niyo? Ay, Diyos ko, Cheng, Alicia, kahapon pa dapat ako nakakubra roon. Dahil nga sa kanya, hindi nakapag-enroll si Jenny sa nursing kahapon. Dahil buong maghapon kaming nag-abang sa tapat ng gate niya. At ngayon, sarado at nakapadlock pa rin ang gate niya. Napatitig sina Cheng at Alicia kay Grace. Ang kanina'y masayang tsikahan ng magkakapit-bahay sa gilid ng kalsada ay biglang naputol, napalitan ng isang napakabigat na katahimikan habang unti-unting pumapasok sa isip nila ang matinding kaba. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng tatlong magkakapit-bahay sa pangunguna ni Grace na ang mukha ay kulay lupa na sa tindi ng kaba. Mabilis silang naglakad papasok sa mga iskinita ng kanilang neighborhood. Kailangan nilang makasiguro. Kailangan nilang magtanong-tanong sa iba pa nilang kilalang miyembro rin ng paluwagan ni Caridad. Ang una nilang tinungo ay ang tindahan ni Aling Corina. Naabutan nila itong nagwawalis sa tapat ng kanyang maliit na sari-sari store. Aling Corina, itatanong ko lang kung nakita mo ba si Caridad ngayon o di kaya'y kagabi. Pumunta ka ba sa bahay niya? Aba Grace, abay hindi. Bakit may payout ka ba ngayon? Alam ko sa susunod na buwan pang slot ko. Tsaka, bakit ganyan ang itsura ninyo?
Para kayong nakakita ng multo. Aling Corina, kahapon pa raw dapat ang payout ni Ate Grace. At ngayon naman, ang kay Chingat sa akin. Pero sarado ang bahay niya at may padlock ang gate. Tinatawagan namin ang kaso. Naka-off ang cellphone. Ano? Naka-off ang cellphone? Ay Diyos ko, huwag niyo akong biruin ng ganyan. 5,000 pisong naibigay ko sa kanya noong 1 linggo lang para sa bagong cycle. Ang sabi niya garantisadong safe ang pera ko. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Cheng nang makita ang reaksyon ni Aling Corina. Iniwan nila si Aling Corina at nagsimula ng mataranta at mabilis na lumipat sa susunod na bahay, ang bahay ni Aling Ising, ang tapat na mananahi sa tapat ng neighborhood playground. Aling Ising? Aling Ising, tao po! Si Cheng po ito! Bumukas ang pinto at lumabas si Aling Ising na may nakasabit pang mitida sa kanyang liig. Oy, Cheng! Alicia! Grace! Abay, napasugod kayo. May kailangan ba kayong ipatahi? Medyo marami akong gawa ngayon. Aling Ising, hindi po tungkol sa patahi. Itatanong lang po namin kung may balita kayo kay Aling Caridad. Nakakausap niyo ba siya nitong mga nakaraang araw? Ay, si Caridad Breca mo. Ay, nako, kausap ko lang siya nung Biyernes. Nung naghulog ako para sa buwan na to. Abay, ang ganda ng mood. Ay, bakit niyo ba naitanong? Aling Ising, saradong bahay niya mula pa kahapon. May padlock ang gate at walang tao sa loob. Kahit ang kotse nila, wala rin roon. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Aling Ising. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang dahan-dahang napahawak sa kanyang dibdib na tila ba nahihirapang huminga sa narinig na balita. Ay, baka naman may pinuntahan lamang. Oho, pero kilala ko po yun. Kapag may pinupuntahan, palagi nagpapaalam yun sa atin. Sa bawat bahay na kanilang hinaharap, iisa ang naririnig ng 3 ina. Mga kwento ng bulag na pagtitiwala, mga perang pinaghirapan na iniabot kay Caridad na may kasamang matatamis na pangako at parehong reaksyon ng matinding gulat at ng takot. Unti-unti, ang tahimik na neighborhood ay nagsimulang mapulapog habang ang balita tungkol sa saradong bahay ni Caridad mabilis na kumalat tulad ng isang mapanirang sunog. Habang pabalik-balik ang 3 ina sa tapat ng playground, hindi magkamayaw ang iba pang mga kapitbahay na nagsisimula na ring lumabas ng kanilang mga bahay. Sa gitna ng lumalaking ingay at tsismis, mabilis na lumapit sa kanila si Enrico, ang tapat na janitor ng neighborhood na nooy bitbit ang kanyang gadram na laki na basurahan at walis tingting. Bakas sa mukha nito na may alam siyang hindi alam ng lahat. Ate Grace, Ma'am Alicia, Ching, narinig ko yung pinag-usapan niyo tungkol kay Aling Caridad. Naku, kung alam niyo lang, may nakita ako nung isang araw na medyo kakaiba talaga. Mabilis na humarap si Grace kay Enrico. Halos hawakan nitong braso ng janitor sa tindi ng desperasyon. Enrico, ano yung nakita mo? May alam ka ba kung nasan si Caridad? Nung mga nakarang araw, habang nagwawalis ako sa tapat ng block nila, may nakita akong 3 estranghero na pumasok sa bakuran nila Aling Caridad. Mga nakabarong at nakapormal na bihis. Anong ginagawa nila ron? May ipaparenovate ba si Aling Caridad sa bahay nila? Yun nga pong akala ko nung una, Ma'am Alicia eh. Pero nung lumabas si Aling Caridad, kasama si Sir Jun, naririnig ko yung mga sinasabi nila habang nililibot yung garahe at sala. Para bang ibinebenta nila yung bahay nila. May hawak pa silang mga papeles at panay ang tango ni Sir Jun na parang nakikipag-negotiate sa presyo. Yung mga estranghero naman, panay ang pwesto at kuha ng litrato sa bawat sulok ng bahay. Nang marinig yun, tila ba sinaksak ng malamig na yelo ang likod ni Alicia. Napahawak siya sa kanyang bibig habang dahan-dahang napapaatras. Diyos ko, hindi renovation yan. Binalak nilang ibenta o i-foreclose ang ari-arian nila. Ibig sabihin,
Matagal na nilang pinaplano ang pagtakas nito. Ginamit lang nila ang pera ng paluwagan para may panggasto sila habang ibinebenta ang bahay. Hindi pwede. Ang pera ng anak ko, ang pampagamot ni Kenken sa asma niya. Tinala ng bruhang yun. Lalong nagdilim ang paningin ni Chris kung kanina may maliit pa siyang pag-asa na baka may emergency lamang si Caridad. Ang kwento ni Enrico ay tuluyan ng pumutol sa kanyang katinuan. Alam na niya ang katotohanan na scam silang lahat at ang mag-asawang Caridad at June matagal nang magkasabwat para ubusin ang huling patak ng pawis ng kanilang mga kapitbahay. Gabi na, ngunit madilim pa rin ang kusina ni Chris. Tanging ang liwanag na nagmumula sa poste ng ilaw sa labas ng kalsada ang tumatanglaw sa mag-ina. Nakaupo si Grace sa harap ng lamesa, nakatitig sa malamig at hindi nagalaw na hapunan. Sa tabi nito ay ang belt bag niya na ngayon ay wala ng silbi. Pumasok si Jenny sa kusina, kumuha ng tubig, pero imbes na magmaktol o magreklamo, tahimik lamang itong tumabi sa kanyang ina. Anak, patawarin mo si Mama. Kung nakinig lang sana ako sa iyo. Kung hindi lang sana ako nagpadala sa matatamis na salita ni Caridad. Sana hindi nawala ang ipon natin. Ang tanga-tanga ng mama mo, Jenny. Dahan-dahang pumatak ang luha ni Chris sa kanyang magagaspang na palad. Ang bangis at tapang niya sa palengke ay tuluyan ng gumuho ngayong gabi. Ma, huwag niyo pong sabihin yan. Hindi niyo naman po kasalanan na may mga taong masamang loob na katulad ni Aling Caridad. Nasilaw lang po kayo dahil sa kagustuhan niyo ako makapag-aral. Nanghihinayang ako, Jenny. Isipin mo, 4:00 pa lang ng madaling araw gising na ako para magbuhat ng mga banyera. Tiniis ko ang lamig, ang pambabastos ng mga suki at ang sakit ng bewang ko araw-araw para lamang may maihulog ako sa paluwagan niya kada linggo. Tapos sa isang kurap lang, tinangay lang ng baog na babaeng yun para lang ipangluho nilang mag-asawa. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, anak. Sinira kong kinabukasan mo. Ma, hindi po natatapos ang kinabukasan ko rito. Pwede naman po akong maghanap ng trabaho muna habang nag-iipon tayo ulit. Ang mahalaga po, magkasama tayo. Kaya po natin ito, Ma. Niyakap ng mahigpit ni Grace si Jenny habang humahagulhol sa dilim. Ngunit sa likod ng kanyang pag-iyak, ang matinding panghihinayang ay dahan-dahang napapalitan ng isang mapanganib na desisyon. Hindi niya hahayaang matigil sa pag-aaral ang kanyang anak. Kung naging tuso si Caridad, mas magiging mabangi siya para bawiin ang bawat sentimo na kinuha nito sa kanya. Sa bahay nila Cheng, habang pinupunasan ni Cheng ang likod ng kanyang anak, biglang umilaw ang kanyang cellphone sa unan. Tumatawag si Nelson mula sa Saudi Arabia. Sa tindi ng kaba at pikat ng dibdib, mabilis niyang sinagot ang cellphone, umaasang may magandang balita ang kanyang asawa. Nelson, salamat naman na tumawag ka. Naka-off bang cellphone mo kanina? May malaking problema tayo dito. Cheng, bakit ba? Ano na naman bang problema yan? May nangyari na naman ba kay Kenken? Nelson, si Aling Caridad, tumakas na. Tinangin niyang lahat ng pera sa paluwagan. 7,000 pisong naihulog ko sa kanya mula sa mga padala mo. Nelson, pampagamot sana ni Kenken kapag inatake siya. Ano? Sinasabi ko na nga ba eh. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang papasok sa mga ganyang paluwagan, di ba? Ang hirap-hirap ng trabaho ko rito, Cheng. Dugot pawis ang puhunan ko sa perang yan. Tapos ipapakain mo lang sa scammer? Ang tanga-tanga mo naman. Nelson, akala ko ba naman tutulungan mo ko? Kinuha ko lang naman yun dahil laging bitin ang padala mo. Paano kung sumpungin ang asmang anak mo ngayon, ha Nelson? Saan ako kukuha ng pampagamot? Kapag sumali ako sa paluwagan niya, makakakuha ako sa kanya ng 100,000 ng isang bagsakan. Kahit 7,000 pa lang ang naibibigay ko sa kanya. Ewan ko sa'yo. Kasalanan mo yan eh.
Ikaw ang nagpasok ng pera dyan. Ikaw ang gumawa ng paraan para mabawi yan. Huwag mo akong hinga ng pampuno ngayong buwan. Dahil wala akong ipapadala sa'yo. Naiwan ang nakabibinging katahimikan sa kwarto matapos ibaba ni Nelson ng kanyang cellphone. Napahagulhol si Cheng habang nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Ang kanyang sariling asawa, nakatuwang niya sana sa buhay, ay tinalikuran at sinisisi pa siya sa gitna ng kanyang pagtatalamhati. Tumingin si Cheng kay Kenken na mahimbing na natutulog ngunit may mahinang sipol sa kanyang paghinga. Pinunasan niya ang kanyang luha at mariing ikinuyom ang kanyang mga palad. Kung walang kwenta ang kanyang asawa at walang maitutulong mula sa abroad, siya na mismo ang kikilos. Hindi na siya magiging tahimik at matatakutin na si Cheng. Bukas na bukas, sasamahan niyang lahat na hanapin si Caridad. Gagawin niyang lahat para sa kanyang anak kahit dumanak pa ang dugo. Habang nilalamon ng kanya-kanyang takot ang bahay ni Grace at Cheng, nakatitig naman si Alicia sa foreclosure notice mula sa bangko na nakapatong sa kanyang mamahaling glass table. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinabasa ang pulang tatak, final notice. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo ang kanyang asawang si Raymond, nakayuko at hawak ang kanyang magkabilang binti habang nakatingin sa sahig. Ang dalawang palapag na bahay na ipinagmamalaki ni Alicia sa buong neighborhood ay binalot ng nakabibinging katahimikan. Raymond, 30,000 piso ang ibinigay ko kay Caridad. Mula sa huling back pay mo at sa bonus ko. Sabi niya sa akin, bukod tanging sa atin ang payout ngayong buwan. Umasa ako na makakakobra ako ngayong buwan na ito at na may kasama pang patong. Sana hindi mo na lang doon dinala, Alicia. Sabi ko naman sa'yo, mag-file na tayo ng restructuring sa bangko. Masyado mong inisip ang sasabihin ng mga kapitbahay kapag malaman nilang natanggal ako sa trabaho. Ngayon, paano na ang mga bata? At ako pa ngayon ang may kasalanan, Raymond. Ako na nagpapakasubsob sa BGC para lang matustusan ang pag-aaral ng 3 anak natin habang ikaw ay nakaupo lang dito ng 6 na buwan. Pumasok ako sa paluwagan dahil kilalang mayaman si Caridad at disente ang asawa niyang si June. Ginawa ko yon para isalba ang pride ng pamilyang ito, para hindi tayo pag-usapan ng marangya sa labas pero baon pala sa utang na loob. Pero wala na ang pera, Alicia. Tumakas na mga scammer na yon. Iyak ka ng iyak dyan. Pero ang totoo, bukas o makalawa, ilalagay na ng bangko ang tarpaulin ng foreclosure sa gate natin. Mapapahiya ka rin sa buong lugar. Napatikil si Alicia. Ang salitang mapapahiya ay parang sampal na gumising sa kanyang corporate pride. Tiningnan niya ang kanyang asawa na parang nawala na ng lakas na lumaban. Dahan-dahang pinunasan ni Alicia ang kanyang luha at inayos ang kanyang gulugulong buhok. Ang kaba niya ay tuluyan ng natunaw, napalitan ng isang malamig at mapanganib na determinasyon. Hindi ako papayag na palayasin tayo rito. Hindi ko hahayaang maging pulubi ang mga anak ko dahil lang sa mag-asawang Caridad at June. Kung hindi kayang ibalik ng batas ang pera natin sa mabilis na paraan, ako mismo ang gagawa ng paraan. Bukas, kakausapin ko sina Grace at Jing. Kung kailangan naming maging mas mabangis pa sa mga hayop para lang makuha ang 1,000,000 pisong ninakaw sa amin, gagawin ko. Samantala, sa barangay. Kapitan, hindi pwedeng hindi ninyo kami tutulungan. 1,000,000 piso ang kabuang tinangay ni Caridad sa aming lahat. Pero pinag-ipunan namin yan. Tama, pera ng tindahan ko yon. Paano na ang mga paninda ko ngayon? Ipablatter at ipakulong niyo agad ang baog na babae niyan, kasama ang asawa niyang si June. Mga kabarangay, dahan-dahan naman po. Pila-pila lang po tayo sa pagsusulat ng pangalan at statement, ha? Isa-isa lang po, ha? Hindi marinig ni Kapitan ang mga sinasabi ninyo.
kung sabay-sabay kayong magsasalita. Tila nagkaroon ng biglaang revolusyon sa loob ng barangay hall. Ang maliit at mainit na opisina ng barangay tanod na puno ng mahigit 50 katao na pare-parehong biktima ng paluwagan ni Caridad. Ang dagsa ng tao ay parang may pamimigay ng ayuda o relief goods sa tindi ng siksikan. May mga tinderang galing sa palengke na bitbit ang kanilang apron. Mga asawa ng mga OFW na umiiyak habang hawak ang mga remittance slips at mga ordinaryong ama ng tahanan na galit na nakapila para lamang magpa-platter. Sa gilid ng malaking kumpol ng tao, magkakasamang nakatayo sina Grace, Cheng at Alicia. Tahimik silang nagmamasid sa paligid habang ang ibang mga biktima ay abala sa pagsigaw at pag-iyak sa tapat ng lamesa ng barangay captain. Ang tatlong ina ay may iba ng plano sa kanilang isip. Ang gabing lumipas ng pagdadalamhati ay tuluyang nagpatigas sa kanilang mga puso. Tingnan niyo sila. Mahigit 50 pamilyang sinira ng mag-asawang Caridad at June. Kung aasa lang tayo sa blotter at legal na proseso ng barangay nito, aabutin tayo ng siyam-siyam. Magpapatawag pa ng hearing, maghihintay pa ng subpena. Bago pa umabot sa korte, baka matagal nang naibenta ni June ang bahay nila at lumipad na sila sa ibang bansa. Tama si Alicia, Ate Grace. Kanina ko pa tinitingnan si Kapitan. Ang magagawa lamang nila ngayon, ilista ang pangalan natin at gumawa ng report. Pero ang gamot ng anak ko, hindi makapaghihintay ng hearing sa susunod na linggo o di kaya'y buwan. Napatitig si Grace sa barangay captain na tila nahihilo na rin sa dami ng reklamong naririnig. Humarap siya sa dalawa niyang kapitbahay at ang kanyang mga mata ay puno ng isang mapanganib na desisyon. Huwag na nating aksayan ang oras natin dito sa pila. Kung hindi tayo haharapin ang matandang Caridad na yon, pues tayo ang susugod sa bahay niya. Pero paano, Ate Grace? Nakapadlock na yon. E di sirain natin. Kunin natin kung ano man ang pwede nating kunin doon. Paano kung ipabarangay niya tayo sa kasong trespassing at theft? Naputol ang kanilang pag-uusap nang lapitan sila ng isang maganda at sexing babae. Ito ay walang iba kung hindi si Tina. Nako! Mga ate! Anong meron dyan sa loob? May ayuda ba si Kap? Wala. Pero nagrereklamo sila dahil na-scam kami ng kapitbahay namin. Ay! Sino? Ate, si Aling Caridad pa? Oo. Na-scam ka rin ba niya? Ay! Hindi no. Pero binigyan niya ako ng 100,000 piso. Para saan? Ang bongga nga ng matandang yun eh. Ang sabi niya, 100,000 piso hiwalayin mo ng asawa ko. Ay, syempre, gawa ko. Tinanggap ko yung 100,000 piso niya. Sayang din kasi yun eh. Ano ka mo? Nag-offer siya sa'yo ng ganong kalaking pera? Oo ate, bakit? Mga kailan pa yun? Mga 2 weeks ago na. Habit na talaga niya yung mag-feeling main character sa mga teleserye. Lahat gagawin niya para lang huwag siyang iwan ng asawa niya. Desperada ng gaga. Alam mo ba kung nasa ng mga hayop na yun? Yun lang di ko alam pero pwede ko akitin si June para masabi niya kung nasaan na siya. Please, tulungan mo kami. Sobrang laking abalang ibinigay sa amin ng mga scammer na yun. May naisip akong plano. Tutulungan ko kayong may balik sa inyong pera. Pero sa isang kondisyon. 5% ang bawat isa sa inyo kapag naibalik na sa inyong pera. Oo. Sa'yo na ang 5% ng pera ko. Basta maibalik lang sa akin ng 95 noon. Oh, kayo? Kayo mga ate, deal ba kayo? Nagkapalitan ng tingin sina Grace at Alicia. Pero sa huli ay pumayag na sila. Anila, mas maganda nang mawala ng 5% kaysa 100%. Okay!
Okay, deal! Pero kailangan ko munang makausap ang lahat ng mga na-scam niya ha. Siyempre, kailangan ko rin silang hinga ng 5% commission. At yun na nga ang ginawa ni Tina. Inimbita niya ang lahat ng mga na-scam sa labas ng barangay. Para siyang isang kapitan ng barangay na ipinatawag ang mga nasasakupan dahil merong mahalagang anunsyo mula sa local government. Doon niya sinabi na kapag nakuha niya ang lahat ng pera mula kay Aling Caridad, ay ibabalik niya ang lahat ng yun sa kanila. Pero ang kapalit noon ay may 5% siyang komisyon bawat isa, bagay na sinang-ayunan ng mga na-scam. Magkakaharap sina Grace, Cheng at Alicia kasama si Tina sa loob ng isang tahimik na corner table sa restaurant. Bahagyang nakayuko si Cheng habang pinaglalaroan ng kanyang baso, samantalang si Grace naman ay nakasandal. Malalim ang iniisip, ngunit kalmado ang kanyang mukha. Inilapag ni Alicia ang kanyang magkabilang palad sa mesa at mahinahong tiningnan ang kabit. Tina, bago natin simulan ang plano, gusto lang naming magpasalamat sa paglapit mo sa amin sa barangay hall. Alam namin na business deal mo ito para sa 5% commission mo. Pero malaking tulong ito sa amin. Ngayon, paano mo babalak akitin si June para maituro niya kung nasaan ang asawa niya? Madali lang yun, Ate Alicia. Kilala ko si June. Mukhang pera at madali matakot. Pero ang plano ko talaga, hindi si June ang direktang haharapin ko, kundi si Aling Caridad mismo. Hihingan ko siya ng 1,000,000 piso para tuluyan ko ng iwanan ng asawa niya. 1,000,000? Ibig mong sabihin, hihingin mo sa kanya ang buong pera ng palawagan na tinangin niya sa aming lahat? Eksakto, Ate Ching! Pero magbibigay ba talaga siya ng ganong kalaki para lang lubayan mo ang asawa niya? Ay, oo naman. Alam kong mahal na mahal niya si June. Ewan ko ba kung ano nakita niya sa matandang yon? Mukha namang tukmol. Kung sa bagay, same lang naman sila ng itsuraan. Maganda nga yung plano mo, Tina. Kung tama ang pagkakalkula mo sa personality niya, ang matandang yun, lahat gagawin para lamang wag siyang iwan ng asawa niya dahil sa kanyang sitwasyon. Siguradong kakagat siya sa alok mo para makuha ang buong atensyon ni June. Kaya nga, mga ate, huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala sa lahat. Ang kailangan ninyo na lang nagawin ay mag-chillax. Pagkatapos marinig ang plano ni Tina, napatango si Grace, ngunit si Alicia ay nananatiling mapanuri. Magandang plano mo, Tina. Pero paano kami makakasiguro na kapag inilabas na ni Caridad ang 1,000,000 piso, ibibigay mo talaga sa amin ang pera? Baka pagkahawak mo sa bag, bigla ka na lang ding maglaaw na parang bulag gaya niya. Naku, grabe ka naman. Grabe ka naman sa akin, Ate Alicia. Kung gagawin ko yun, di, bakit pa ako makikipag-usap sa inyo ngayon? Pwede ko yung gawin kung tutuusin ng hindi na kinakailangan makipag-collab sa inyo. Pero kung natatakot kayong tatakbuhan ko kayo, simple lang ang solusyon. Kasama ko kayong 3 habang kinakaharap ko si Caridad sa tagpuan. Magtatago kayo somewhere, malapit kung saan naririnig at nakikita ninyo ang lahat. Sa oras na may latag ng pera sa lamesa, kayo na mismo sasalubong sa kanya kasamang barangay. Kayo na nga hawak ng bag. Nakahinga ng maluwag sina Grace at Cheng sa kanilang narinig at maging si Alicia dahan-dahang napasandal sa kanyang upuan habang tumatango. Ang suhestyon ni Tina ay sapat na upang mapawi ang kanilang pagdududa. Mas mabuti nang nakabantay sila sa bawat galaw ng mistress kaysa mag-abang na naman sa wala. Sige, deal. Kung gano'n ang mangyayari, wala na kaming dahilan para hindi magtiwala sa iyo ngayon. Simulan mo ng pag-contact sa kanya, Tina. Tapusin na natin ang laro ng matandang yan. Samantala,
malayo sa ingay at gulo ng barangay hall, tahimik at kalmado ang kapaligiran sa loob ng isang maliit at tagong apartment na inuupahan ni Caridad at June sa isang neighborhood sa lalawigan ng Laguna. Ito ang kanilang pansamantalang safe house habang pinapalipas ang init ng balita at habang hinihintay ang kanilang nakatakdang flight patungong Samar sa susunod na linggo. Doon ay nagpaplano na silang manirahan ng tahimik at marangya, malayo sa mga taong naghahanap sa kanila. Hapon noon at umuulan ng bahagya sa labas. Nakaupong mag-asawa sa isang maliit na lamesang gawa sa plastik sa may sala. Kumakain sila ng merienda, isang platong may tirang stick ng barbecue at may makapal na sarsa, kasabay ng mainit na kape na dahan-dahang hinahalo ni June gamit ang kutsarita. Walang bakas ng takot o pagsisisi sa kanilang mga mukha. Para sa kanila, tagumpay ang kanilang ginawang pag-alis. Swerte pa rin natin, Caridad. Kung hindi natin naisipang umalis agad nung isang gabi, baka nabulabog na ng mga palengkera ang utangera na yan itong hapon natin. Kamusta nga pala yung komunikasyon mo sa ahente natin sa Antipolo? Ay, nakausap ko na si Sir Reyes kaninang tanghali, June. Planchado na ang lahat. Ang sabi niya, pipirmahan na ng buyer ang huling papeles bukas na bukas din. Paparating ng 6 na milyong piso mula sa benta sa bahay natin. 6 na milyon? Napakalaking pera na nun. Kayang-kaya nating magtayo ng malaking poultry farm at bumili ng ilang ektaryang lupain doon sa Samar. Hindi lang payapa ang buhay natin doon. Tayo pa ang magiging pinakamayaman sa baryo natin. Ay, yan talagang plano ko, June. Kaya ako nga kinuha yung 1 milyong piso sa paluwagan ng mga kapitbahay natin. Para may panggastos tayo habang pinoproseso yung benta ng bahay sa Antipolo. Ayoko namang umalis tayo rito na walang-wala. At saka, ginawa ko rin naman to para sa'yo. Para hindi mo na isiping kulang ako dahil wala tayong anak. Ngayong may 6 na milyon na tayo, ay 7 milyon na yon kasama yung pera mula sa paluwagan. Abay makakapagsimula na tayo ng bagong buhay nang tayong dalawa lang. Tumingin si June kay Caridad at tumango ng mabilis, pagamat may konting pagkailang sa kanyang mga mata kapag binabanggit ang usapin sa pagiging baog ng asawa. Hindi alam ni June na alam pala ni Caridad ang tungkol kay Tina. Hindi na lang binuksan ni Caridad ang tungkol sa pangangaliwa nito dahil ayaw niyang magkaroon pa ng lamat ang kanilang pagsasama. Ipinagpatuloy na lamang niya ang pag-ubos sa kanyang barbecue habang si Caridad naman nakatitig sa bintana. Tinitingnan ng patak ng ulan. Lubos ang paniniwala na ang 7 milyong piso ang magiging susi upang tuluyan niyang masolong kanyang asawa at mabura ang kanyang mga nakaraang kahihiyan. Gabi na at bumabalot na ang nakabibinging katahimikan sa inuupahan nilang apartment. Mahimbing na ang tulog ni June sa tabi niya. Rinig ang malakas na hilik nito na tila walang anumang problema ang iniisip. Patulog pa lamang si Caridad pero bago yun, naglagay na muna siya ng skincare sa kanyang mukha. Natigil siya nang biglang bumasag sa dilim ang maliwanag na screen at malakas na ringtone ng cellphone ni June. Kumunot ang noo ni Caridad. Napaisip siya kung sinong tumatawag sa asawa niya sa ganitong oras ng gabi. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone upang hindi magising si June. Pagtingin niya sa screen, walang nakasulat na pangalan. Numero lamang. Sinagot niya ito at idinikit sa kanyang tenga. Ngunit tuluyan siyang nawindang nang marinig ang pamilyar at mapang-asar na boses sa kabilang linya. Walang iba kung hindi si Tina. Hello, baby ko? June, tulog ka na ba? Miss na kita eh. Nanginig ang buong katawan ni Caridad sa tindi ng gulat at galit. Agad niyang nilingon sa June pero nang makitang hindi naman ito nagising, mabilis niyang kinuha ang phone at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Bit-bit ang nag-aalab na galit. Lumabas siya
hanggang sa bakuran ng bahay sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi upang doon kumprontahin ang mistress at siguraduhing hindi mabubulabog ang pagtulog ng kanyang asawa. Walang hiya ka, Tina! Anong karapatan mong tawagan ang asawa ko sa oras na to? Hindi ba malinaw ng usapan natin nung 1 linggo? Nakuha mo ng 100,000 ko, hindi ba? Bakit ang gugulo ka pa? Si Ate Caridad pala ito. Akala ko si Junjun ko ang makakausap ko. Bakit ka naman ganyan magsalita, ate? Ang tapang mo naman yata ngayon. Huwag mo akong maati-ate. Hampas lupa ka. Umalis na nga kami sa neighborhood. Malayo na kami sa'yo. Kaya lubayan mo na si John dahil asawa ko siya. Akin lang ang asawa ko. Wow! Gamit na gamit talaga niya yung linya ni Angel Locsin sa The Legal Wife. Kahit saan pa kayo magtago, Ate Caridad, hindi mo mapapago ang katotohanan. Mahal ko pa rin si John. At alam ko, mahal din niya ako. Sa tingin mo ba talaga, kaya mo siyang pasunurin na bambuhay dahil lang sa pera mo? Alam mo sa sarili mo, na kapag narinig na niya ang boses ko, pabalik at pabalik sa akin yan. Dahil ako ang totoong nagpapasaya sa kanya. Hindi ang isang tuyot at baog na katulad mo. Ang bawat salita ni Tina ay parang laso na sumasaksak sa pride ni Caridad bilang asawa. Sinasadyang pinapalaki ni Tina ang sugat sa puso ni Caridad. Hinahawakan ng kanyang pinakamalaking kahinaan upang mas lalo itong magmakaawa at magpanik. Napakawalang hiya mo talaga. Ano bang gusto mo? Sabihin mo sa akin. Ano bang kailangan mo para tuluyan mo ng iwanan ng asawa ko at hindi ka na magpakita sa amin kahit na kailan? 1,000,000? Anong sabi mo? 1,000,000? Saan naman ako kukuha ng 1,000,000? Pumunta ako sa bahay ninyo sa Antipolo. Ang sabi ng mga tao roon, ibinenta ninyo raw ang bahay ninyo. Medyo malaki-laki rin ang nakuha nyo roon, ha? Ang ganda kasi ng bahay nyo dun eh. Napakagahaman mo talagang pokpo ka. Uy, huwag ka namang magsalita ng ganyan. O sige, pagkita tayo. Siguraduhin mo lang na kapag natapos ang usapan natin bukas, hinding-hindi mo natatawagan ang asawa ko. Ibinaba ni Caridad ang telepono habang ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang pisngi. Pumasok siya pabalik sa loob ng bahay at naupo sa sala habang nakatingin sa kadiliman. Lumalim na ang gabi, ngunit hindi siya dinadalaw ng antok. Nag-iisip siya ng malalim, 1,000,000 piso. Kung hihingi si Tina ng ganoong kalaking halaga, worth it ba yun para lamang hindi magulo ang buhay nilang mag-asawa? Tumingin si Caridad sa pinto ng kanyang kwarto kung saan natutulog ang kanyang asawa. Naalala niya ang kanyang sitwasyon, ang kanyang pagiging baog at ang 6,000,000 piso na paparating pa lamang mula sa Antipolo. Sa huli, napakuyom ang kanyang mga palad at nagdesisyon kung para kay June, kung para sa kanyang pamilya at para masolo ang asawa habang buhay ng walang kahati. Oo, isusuko niya ang 1,000,000 piso. At sa susunod na araw, magtutuos na ang kabutihan laban sa kadiliman. Hanggang sa dumating ang takdang oras ng hapon, magkaharap na sina Caridad at Tina sa isang tagong lamesa sa dulo ng restaurant. Si Caridad nakaupo ng tuwid. Hawak ang kanyang duster na pilit na pinagmumukhang formal, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa itim na leather bag na nakapatong sa kanyang hita. Ang kanyang mga mata ay namumula at may malalalim na itim sa ilalim dahil sa puyat at galit. Sa kabilang banda, si Tina relaxed at nakasandal habang pinaglalaroan ang kanyang buhok nang may pangaasar ng ngiti sa mga labi. Hindi alam ni Caridad sa likod ng malaking divider ng mga halaman sa kabilang booth, tahimik na nakaupo sina Grace, Cheng at Alicia kasamang 2 opisyal ng barangay. Pigil ang paghinga habang nakikinig sa bawat detalye na pinag-uusapan ng dalawa.
Nandito na ako, Tina. Dala ang 1,000,000. Good! Thank you, Ate Caridad. Promise, mamatay man, hindi na talaga ako magpapakita sa asawa mo. Siguraduhin mo lang. Dahil kapag nakipag-usap ka pa sa kanya, sisiguraduhin kong may masamang mangyayari sa'yo. Huwag mo kong susubukan. Woy! Ang scary naman! Ankies! Dahan-dahang itinaas ni Caridad ang itim na leather bag at inilapag ito sa ibabaw ng lamesa. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper nito. Sapat lang upang makita ni Tina ang makakapal na bundle ng kulay asol na 1,000 piso. Ang perang pinagpuyatan, pinaghirapan at dinala ng 50 pamilya ng paluwagan. Tingnan mo mabuti, Tina. Lahat yan totoong pera. Pera yan na nakalaan para sa kinabukasan ng buhay namin ni June sa summer. Pero handa akong isuko ngayon. Dahil ang mas mahalaga sa akin, ang asawa ko, kesa sa perang ito. Iniabot ni Tina ang bag. Dahan-dahang hinawakan ng mga bundle ng pera at nang makasigurong walang bawas at tunay ang bawat isang papel, unti-unting lumawak ang kanyang ngiti. Ito na ang sandaling kanyang hinihintay. Dahan-dahan siyang sumandal sa upuan, tumingin ng diretso sa gulat na mukha ni Caridad. Salamat sa 1,000,000, Ate Caridad. Pero, ang totoo, hindi sa akin mapupunta ang perang ito. Bago pa man makasagot si Caridad sa tindi ng kanyang pagtataka, itinaas ni Tina ang kanyang kanang kamay at gumawa ng isang malinaw na senyas patungo sa katabing booth. Doon, tuluyan ang lumabas sina Grace, Cheng at Alicia mula sa kanilang pagtatago. Kasunod ng mga opisyal ng barangay na mabilis na humarang sa paligid ng lamesa upang tuluyang makorner si Caridad. Nanlaki ang mga mata ni Caridad. Unti-unting nawala ng kulay ang kanyang mukha nang ma-realize na nahulog na siya sa isang napakalaking bitag. Ang kasamaan ay tuluyan ng natalo. Nanginginig ang buong katawan ni Caridad habang nakatitig sa 3 inang nakatayo sa kanyang harap. Napabitaw si Tina sa bag at dahan-dahang napaatras habang nakangiti. Hudyat na tapos na ang kanyang papel sa usapan. Ang lamesang kinalalagyan ng 1,000,000 piso ay binalot ng isang napakabigat at nakatutulig na katahimikan bago tuluyang sumabog ang puot na matagal nang kinikimkim ng mga biktima. Ngunit bago pa man makapagsalita si Grace o si Alicia, isang dambuhalang kalampag ng lamesa ang bumasag sa restaurant. Si Cheng, ang kanyang mga matay na lilisik sa galit, namumula at basang-basa ng mga luha ng paghihiganti. Hinawakan niya ng mahigpit ang duster ni Caridad sa may liig, bagay na ikinagulat maging nina Grace at Alicia. Hayop ka, Aling Caridad. Tumingin ka sa akin. Pera ng anak ko yun. Pampagamot ng anak ko yun. Walang hiya kang matanda ka. Cheng, sandali lang, bitiwan mo ako. Pwede naman natin pag-usapan to. Wala na tayong dapat pag-usapan, Aling Caridad. Noong isang gabi, halos mamatay ang anak ko dahil hindi siya makahinga. Kulang na lang magmakaawa ko sa butika para bigyan ako ng gamot. Pero tinanggihan ako dahil wala akong pera. Habang ikaw na walang kwentang matanda ka, kinamit mo ang pera namin para ipamigay sa kabitang asawa mo. Napabitaw si Cheng at tuluyan ng napahagulhol. Pero hindi siya umuurong. Humarap si Grace na may malamig ngunit mapanganib na titig kay Caridad. Inilabas ang mga enrollment forms ni Jenny na may mantsa pa ng dumi. Tingnan mo to, Caridad. Ito ang pangarap ng anak ko na pinunit at itinapon sa maraming kalsada. Akala ko pa naman, tutulungan mo kami dahil matalino ang kapatid mo. Inilapag naman ni Alicia ng marahas ang foreclosure notice ng bangko. Napakahalang ng kaluluwa mo, Ate Caridad. Hindi ka na naawa sa pamilya ng mga iniska mo. Tumingin si Caridad sa kanyang paligid. Ang kanyang mga mata ay napadako kay Tina na tila nanunood lang ng teleserye. At sa 3 ina na handa siyang lapain ng buhay para lamang sa kanilang mga anak. Napaupo siya sa silya,
tuluyang nawala ng lakas at dahan-dahang nilamon ng kahihiyan hanggang sa tinakpan na lamang niya ang sarili habang malakas na umiiyak. Sa huli, dinala nila ito sa barangay upang formal na ayusin ang kanyang kulong sinimulan. Mabilis na kumalat ang balita sa buong neighborhood na nabawi ng pera sa paluwagan. Kinabukasan, muling napuno ang barangay hall. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng mga sigawan at iyak ng desperasyon. Sa tulong ng barangay captain at sa pangangasiwa ni Alicia, maayos na inilapag sa lamesa ang bandal ng pera mula sa itim na leather bag. Pumila ng maayos ang 50 pamilya upang tanggapin ang kani-kanilang bahagi. Bawas na ng 5% na ibinayad kay Tina bilang komisyon nito. Oh, Aling Corina, heto ng bahagi ninyo. Bilangin niyo pong mabuti. Salamat sa Diyos at naisalba natin ang pinaghirapan natin. Ay, Diyos ko, Grace. Maraming salamat sa inyong tatlo. Ay, kung hindi dahil sa tapang nyo, baka tuluyan na kaming naging pulubi ng pamilya ko. Ulog kayo ng langit sa amin. Isa-isang lumabas sa mga kapitbahay na may bitbit ng ngiti at magaan ng loob. Nang maipamigay na ang huling sentimo, naiwan sa loob ng bakanting opisina sina Grace, Cheng at Alicia. Tinitingnan nila ang logbook na puno ng mga perma ng pagtanggap ng pera. Akala ni Caridad na nooy nakaupo pa rin sa sulok ng silid habang binabantayan ng mga tanod ay tapos na ang kanyang pagdurusa dahil naisauli niya na ang pera. Dahan-dahang lumapit ang tatlong ina sa tapat ni Caridad. Malamig ang kanilang mukha, walang bakas ng awa. Grace, Cheng, Alicia, naibalik ko ng pera sa lahat, hindi ba? Pwede nyo na ba akong paalisin? Hayaan nyo na kami makauwi ni June sa summer para matahimik. Humarap si Alicia kay Caridad at inilabas mula sa kanyang bag ang isang formal na affidavit na nakasulat na reklamo. Akala mo ba talaga, Ate Caridad, kapag ibinalik mo ang pera ay absuelto ka na sa batas? Utak korporasyon ako at alam ko ang batas sa Pilipinas. Ang pagbabalik ng pera ay pananagutang sibil mo lang. Pero ang ginawa mo, mahigit 50 pamilya ang binalak mong sirain. Pumasok ka sa large-scale estafa at sa batas ng bansa natin, walang piyansa ang krimen mo. Ano? Pero nagkasundo na tayo kahapon sa restaurant. Sabi niyo aayusin natin ito sa barangay. Ang sabi namin, aayusin ang gulong sinimulan mo para makuha na ng mga biktima ang pera nila. Pero hindi namin sinabing pinapatawad ka na namin. Habang umiiyak ako nung isang gabi sa tabi ng anak ko na hindi makahinga, naisip mo ba kami? Hindi. Kaya hindi ka aalis dito patungong summer, Aling Caridad. Ang diretso mo ngayon sa kulungan. Tama si Cheng. Dapat lang naibigay mo sa amin ang pera namin. Pero itong kasong kriminal na isasampa naming tatlo laban sa iyo ngayon, para ito sa hustisya at para na rin magsilbing aral sa iyo para hindi mo na ulitin yon. Baka kapag pinakawalan ka namin ngayon nang ganun-ganun lang, gagawin mo ulit yun sa summer. Baka isipin mong maayos lang ang lahat kapag naibalik na ang pera. Titiyakin namin na mabubulok ka sa likod ng mga rehas. Tumingin si Grace sa barangay captain at tumango. Mabilis na lumapit ang dalawang matitipunong tanod upang pusasan at formal na isakay si Caridad sa patrol car patungong presinto. Ang kanyang mga hagulhol at pagsisisi ay tuluyan ng nalunod sa tunog ng sirena ng mga pulis. Nakahinga ng maluwag sina Grace, Cheng at Alicia habang pinapanood papalayo ang sasakyan. Hindi inalintana ng tatlong inang biktima ang pabalik-balik na abala patungo sa korte para lamang panindigan at ituloy ang kaso laban kay Aling Caridad. Ginagawa nila ito hindi lamang para makaganti sa kanya, kung hindi upang formal na turuan ng leksyon ang matanda. Nang sa ganon ay hindi niya na ito tuluyang maulit pa sa iba. Lumipas ang mga buwan ng paglilitis hanggang sa tuluyan ng ibinaba ang huling pasya.
nahatulan si Caridad ng korte ng 10 taong pagkakakulong. Para kina Grace, Cheng at Alicia, napatawad naman nila ito sa kanilang mga puso. Pero hindi nangangahulugan na basta-basta na lamang nila ito pakakawalan nang walang pananagutan na anuman sa batas. Matapos maisalba ang kanilang mga pangarap, unti-unti na ring nagbago ang takbo ng buhay ng 3 pamilya. Si Jenny, ang anak ni Grace, ay formal nang nakapasok sa nursing school sapagkat napakiusapan nilang school na makapag-enroll si Jenny kahit late na ito. At pumayag din ng school na gawing installment ang pagbabayad ng 50,000 pesos na tuition fee, bagay na labis na ipinagpasalamat ni Grace. Ang 5 taong gulang naman na si Ken, ang anak ni Cheng, ay hindi na muling dinalaw ng matinding takot sa madaling araw dahil sa kumpletong maintenance at bagong kagamitan ng nebulizer. Unti-unting naging malusog ang kanyang paghinga. Maririnig muli ang kanyang masisiglang tawa sa tapat ng kanilang bakuran, malayo sa tunog ng sunod-sunod na upo at ng pangamba. Nangako kasi si Nelson na magpapadala na rin ito ng pera ng mas madalas. Samantala, ang 2 palapag na bahay naman ni Alicia ay tuluyan ng nailigtas mula sa banta ng remata ng bangko. Nabayaran ng 3 buwang overdue loan dahil may kakilala silang nakapagpahiram ng malaking halaga ng pera. Nananatiling buo ang kanilang bubong at higit sa lahat, nananatiling ligtas ang tahanan ng kanyang 3 anak mula sa kahihiyan ng lansangan. Ang bawat sentimo na hawak natin ay may katumbas na oras, puyat at sakripisyo ng ating kapwa. Kaya naman ang paggasta nito ay nangangailangan ng matalas na katinuan. Huwag tayong masilaw sa marangyang imahe o matatamis na pangako na mabilis ang kita na madalas ay nagiging patibong ng kapahamakan. Palaging ipasok ang pera sa mga legal na institusyong kinikilala ng batas upang may proteksyon ng ating mga pamilya. At higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang babala sa mga nagbabalak ng mga scam. Ang perang ninakaw sa pawis ng iba, kailanman hindi magdadala ng tunay na marangyang buhay. Ang kasakiman ay laging may kabayaran at ang hustisya ay laging makahahanap ng paraan upang ibagsak ang mga mapanlinlang. Ang paggalang sa pinaghirapan ng kapwa at tapat na pamumuhay ang tanging susi sa tunay na kapayapaan at seguridad ng ating mga tahanan. At dyan na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Mga kahak, isang kwento na nag-iwan ng napakabigat na aral na ang tiwala ay hindi basta-basta ibinibigay at ang pagmamahal ng isang ina ang pinakamakapangyarihang sandata sa mundong ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta mga kahak at magkita-kita po tayong muli sa susunod nating kwentuhan. Magandang araw!